Grabe natakot kami kay Snow White kasi bigla na lang kaming may nakitang dugo sa cage niya. Ito namang ating King Hercules, grabe napakagaling talaga magpaputok ng mga balloon sa tuwang-tuwa pa. Magpapalabas na nga sana ng mga pack members nung maloka si Mother kasi may nakita nga siyang dugo dito sa cage ni Snow White. Tawagin nyo na ang OA pero syempre sino ba namang hindi matatakot kapag may dugo ang fur baby nyo? At syempre bilang isang fur mamang una natin gagawin i-inspect at hahanapin kung saan ba nanggaling yung dugo. Inuna na nga ni Mama na i-check yung paws niya kung may natanggal ba ng mga kuko or nagsugat ba yung paa niya. Kaso grabe talaga sobrang likot at liksin itong si Snow White hindi naman matingnan ng maayos. Tapos maya nga in-inspect nila yung puwet at saka yung pinaka-pemperut niya at positive, regla pala yung kay Snow White na yan. Nireregla na naman siya. Mukhang nagpapahiwatig ng puppies. Pero grabe talaga yung scare kapag may nakita kang ganung dugo galing sa iyong fur baby, syempre. Lalo na nga kay Snow White na talaga nagkaroon noon ng matinding virus. Alam nyo naman na ang tagal niya din sa vet at nagpagaling siya doon. Tapos ang isa nga na deadly virus sa mga dogs ay yung ehrlichiosis. At ang sign nga nun ay yung dumudugong ilong. Kaya grabe naman talaga yung takot natin. Anyways, dahil nasa labas na nga po ang ating mga adults na male, sumunod naman itong ating mga young adults na male. Pinalalabas nga lang sila once na nakapagpati na yung ating mga adults kasi nga may possibility po na mayapakan nila yung pupo ng mga adults sa sobrang likot nila. Tapos ito nga yung ginagawa nilang bonding time ng kanilang mother deer. Ayan, nagtatakbuhan sila at nagkahabulan. Ito rin kasi yung ginagawa ni mamang exercise para sa kanila para maubos naman yung energy nila at mapagod din sila. At kitang-kita nga grabe-grabe ang pagkabida-bida nitong ating Kelvin. Talagang kapag naabutan niya si mother, ay tinatalo na at ginangat-ngat pa. Ewan ko ba dito kay Kelvin, ganyan talaga yung way ng paglalaro niya. Pero kung mapapansin nyo, yung iba talagang humahabol lang naman sila. Si Kelvin lang talaga yung may angking kakulitan at kalokohan. Habang ito naman si Leon, busy na binubuli si Dos. Siya kasi yung palagi niyang bet na bet kalaro. Maya pa naglabas na nga si Mama ng lobo. Tinry niya kung papaputukin ba ng mga to. At kung maalala nyo noon si Hercules yung marunong paputok ng lobo at hanggang ngayon, carry pa rin pala niya. Di nga namin expecto kasi nung last time nag-content kami ng napakadaming lobong binigay sa kanila. Di naman siya nagpaputok. Pero ngayon nga talagang tuwan-tuwa siya kapag nakapagpaputok siya ng lobo. Tingnan nyo nga at nakakarami siya ng mga pinapaputok. Parang pwede na sa Guinness Book of World Records. Charis. Limited lang naman pala yung pwede niyang paputukin lobo. Kasi nga nung kumuha na si Mama nitong pink na lobo na to, di na talaga niya pinansin. Makita nyo rin nga na nilaro-laro ni Mother ang ibang pack members nitong lobo, pero medyo takot po sila, ano? At kahit anong pangulit nga ni Mama kay Hercules ng lobo na to, talagang di na niya bet. Wala na yata siya sa mood, o diba? Mood swing yarn. Parang ang maximum of 3 lang ang kaya niyang paputukin na balloon. Kaya naman ayan, pinalaro-laro na lang ni Mama sa mga yan. Ang cute nga ni Kelvin doon niya tinatry hawakan sa pinakabuhol. Habang yung iba naman, inaamoy-amoy lang kasi nga natatakot din sila. Siguro sa tunog ng pagputok. May nagsipasukan na rin nga itong mga males natin. At alam niyo naman kung sino mga sunod. Ang mga ipo-ipo, aka ang ating mga female. Inipasahan na nga ni Mama na utu-utuin sila dito sa balloon habang lumalabas sila pa isa-isa. Pero walang pumapansin sa kanya nung umpisa. For this novel, mga personality kasi may busy-busy sila pag Marites sa labas. Pero ang totoo niyan, takot talaga sila dito sa balloon at tingnan nyo nga halos hindi makalapit yung iba. Syempre, siguro nga dahil mas malakas yung hearing nila kaysa sa atin, mas malakas din yung parinig nila kapag nagpa-pop yung balloon. Si Musta nga lang, inuuto-uto ni Mother dito at yung nakikipaglaro sa kanya. At tingnan nyo nga tong dalawang to, takot talaga sa putok ng balloon. Talaga nga nakatago sa ilalim. Pati si Snowy. Si Malia naman medyo takot rin pero chill lang naman siya dito sa ibabaw. Si Snowy, ewan ko, hindi naman siya takot dati. Pero ngayon, takot na takot siya dito sa balloon. Kaya tinatry ni Mama ilapit sa kanila para malaman nila na hindi naman siya dapat katakutan. Natakot nga siguro sila nung nagpaputok si Mustang ng isang balloon, kaya naman nagsitago na sila dun sa ilalim. Habang itong dalawa naman to, todo pagkukulitan, bet na bet talaga nila laging magkagatan. Itong si Athena at saka si Olaf. Si Snow White naman, busy pag mamarites sa labas. O diba, talagang di natatapos ang mga chismis sa labas. Talagang kahit anong pangulit ang gawin ni Mother, hindi matinag-tinag pag mamarites ang mga to. At hanggang ngayon nga ay nagkakagatan na nagkukulitan pa rin itong si Athena at si Olaf. Sila talaga yung mag-favorite na magkalaro. At hanggang ngayon rin nasa ilalim pa rin tong dalawang to. Grabe naman ang takot talaga sa balloon. Maya pa nakipaglaro na rin nga itong si Olaf ng lobo, pero medyo iba yung paglalaro niya, te. Nung una kasi talaga tinatalon-talon niya lang, pero nung mahagip na niya, hinila-hila niya yung balloon. Buti na lang hindi talaga pumutok sa face niya. Nag-stretch nga lang yung balloon at hindi pumutok. Medyo nilalambing-lambing na nga ni Mama itong si Snowy kasi nga pinalalabas na niya dito sa ilalim. Kino-comfort na nga niya para lumabas na kasi kawawa naman talaga, baka ma-stress pa. Si Malia naman, pumaba na siya at ito nga inaasikaso niya yung anak niya. Alam niyo ba itong si Malia napakabait dito sa anak niya na si Athena? At kahit malaki na nga si Athena, di niya nakakalimutan na anak niya yan. At na-realize naman ni Mama na ito nagsashed nga ang ating alpha. Kaya ayan, hinila-hila na nga po niya, no? At mostly nga nakikita niyo dito sa atin ay nagsashed na mga woolly at ngayon
ngayon, makikita nyo kung paano mag-shed ang mga standard type na huskies. Same lang din talaga sa woolly. Yun nga lang talaga mas maliliit yung mga natatanggal na mga balahibo sa kanila. After nga na mahabang pagkukulitan ay finally magsisipasukan na rin sila dahil napagod na rin talaga sila. Yun lang muna nga for today.